Sa isang malayong lupain, naninirahan ng isang makapangyarihang hari na nagngangalang Vikram. Kilala siya sa buong kaharian dahil sa kanyang lakas at maringal na mga kastilyo. Iginagalang ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, ngunit madalas ay medyo natatakot din sila sa kanya. Naniniwala si Haring Vikram na ang paggalang ay ipinapakita sa pamamagitan ng yaman at malalaking regalo. Akala niya, mas mahal ang regalo, mas malaking paggalang ang ipinapakita nito. Gustong-gusto niyang tumanggap ng makinang na alahas at mabigat na ginto mula sa kanyang mga nasasakupan. Isang araw, nag-anunsyo ang hari ng isang engranding pista. Lahat sa kaharian ay inimbitahan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hiniling niya sa kanyang mga tao na magdala ng mga regalo upang ipakita ang kanilang katapatan at paggalang. Napuno ang mga bulwagan ng palasyo ng masasarap na pagkaing nakabase sa halaman, tawanan, at musika. Dumating ang mga taga-baryo at maharlika, may dalang maraming magaganda at mamahaling regalo. Mayroong kumikinang na mga kwintas, pinong seda, at mga sako na umaapaw sa mahahalagang pampalasa. Ngumiti si Haring Vikram, pinagmamasdan ang kanyang mga kortesano na nagtatambak ng mga kayamanan. Bawat regalo, akala niya, ay tanda kung gaano siya hinahangaan ng kanyang mga tao. Pakiramdam niya ay napakahalaga at malakas siya. Pagkatapos, isang matandang babae na nagngangalang Devi ang dahan-daang lumakad. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, at ang kanyang mga kamay ay walang laman, maliban sa isang maliit, perpektong mangga. Ito ay matingkad na dilaw at mabango. Nagbulungan at mahinang nagtawanan ang mga kortesano. Akala nila, baliw si Devi na magdala ng ganoong kaliit at simpleng regalo sa makapangyarihang hari. Ang ilan ay inakala pa itong walang galang. Nakita siya ni Haring Vikram at bahagyang napakunutang noo, bagamat sinubukan niyang itago ito. Isang mangga lang, pagkatapos ng lahat ng mararangyang regalo na natanggap niya, tila ito ay isang napakapangit na alay. Nagtaka siya kung tunay niyang nauunawaan ang kanyang kapangyarihan. Nakarating si Devi sa trono ng hari. Iniabot niya ang mangga, kumikislap ang kanyang mga mata sa kabaitan. Mahal na hari, sabi niya sa malinaw at mahinahong boses, dala ko po sa inyo ang simpleng prutas na ito. Nagkatinginan ng mga kortesano, inaasahang magagalit ang hari. Akala nila ay sisitahin si Devi sa kanyang kaunting regalo. Ngunit nagpatuloy si Devi, ang manggang ito ay lumago sa aking munting hardin. Inalagaan ko ito ng may pag-iingat araw-araw. Pinanood ko itong mahinog sa ilalim ng araw, pinili ang pinaka-perpekto para sa inyo. Wala itong ginto, walang alahas, ngunit dala nito ang buong puso ko at ang aking pinakatatag na paghanga sa karunungan na ipinapakita ninyo sa pamamahala sa aming lupain. Umupo ng tuwid si Haring Vikram. Inaasahan niya ang isang paumanhin, o marahil isang dahilan para sa kanyang mapagpakumbabang alay. Sa halip, hindi yaman ang binabanggit ni Devi, kundi puso. Ang tunay na paggalang, mahal na hari, paliwanag ni Devi, ay hindi sinusukat sa kung ano ang kumikinang o kung magkano ang halaga nito. Ito ay sinusukat sa katapatan at pagmamahal na ibinibigay nito. Ang tunay na paggalang ng isang hari ay nagmumula sa mga pusong kanyang hinahawakan, hindi sa gintong kanyang kinukolekta. Ang manggang ito ay kumakatawan sa aking tapat na paniniwala sa inyong kabutihan, hindi sa takot ko sa inyong kapangyarihan. Bumaba ang katahimikan sa malaking bulwagan. Tiningnan ni Haring Vikram ang isang mangga sa kamay ni Devi, pagkatapos ay ang nagtatayugang tambak ng mamahaling regalo sa paligid niya. Malinaw na niyang nakita ang pagkakaiba. Lahat ng mga maringal na kayamanan ay dinala dahil sa tungkulin, o marahil ay dahil sa takot. Ngunit ang mangga ni Devi, napakaliit at mapagpakumbaba, ay puno ng tunay, dalisay na paggalang. Ito ay isang regalo mula sa puso, malayang ibinigay. Napagtanto niya na mali ang buong pagkakaintindi niya sa paggalang. Nagkamali siya ng pagkalito sa takot at paghanga, at sa mga maringal na kilos at tunay na pagpapahalaga. Mas binigyan niya ng halaga ang panlabas na pagpapakita kaysa sa panloob na pakiramdam. Tumayo si Haring Vikram. Lumakad siya mula sa kanyang trono at dahan-daang kinuha ang mangga mula sa kamay ni Devi. Tiningnan niya ang matandang babae, isang bagong pag-unawa ang sumisikat sa kanyang mga mata. Devi, anunsyo niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na bulwagan, ibinibigay mo sa akin ang pinakamahalagang regalo ngayon. Tinuruan mo ako ng tunay na kahulugan ng paggalang. Mula noon, nagbago si Haring Vikram. Namuno siya ng may higit na kapakumbabaan at karunungan. Mas nakinig siya sa kanyang mga tao at nagtrabaho upang makuha ang kanilang tunay na paggalang, sa halip na basta na lamang ito hingin. Umunlad ang kanyang kaharian, hindi lamang sa yaman, kundi pati na rin sa kaligayahan at pagkakaisa. Minahal ng mga tao ang kanilang hari, hindi dahil sa takot sila sa kanya,
kundi dahil ginagalang niya sila, at bilang kapalit, inialay nila sa kanya ang kanilang pinakatatag at buong pusong paggalang. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang tunay na paggalang ay hindi tungkol sa kapangyarihan o materyal na bagay. Ito ay tungkol sa tunay na pagpapahalaga, kabaitan, at pag-unawa sa pagitan ng mga tao. Ito ay malayang ibinibigay at malalim na nararamdaman. Tandaan, ang isang simpleng gawa ng tunay na paggalang ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa anumang malaking kilos. Laging sikapin na makuha ang paggalang sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at ibigay ito ng malaya sa iba.